What's going on guys, Don is here. Share ko lang sa inyo kung paano mag-install nitong mga frog hinges. Itong frog hinges na to, isang uri din to ng concealed hinges. Nakatulad nitong mga European style. So itong mga European style na concealed hinges is mas madali siyang i-adjust pag na-install na dahil sa mga adjustment screws. Unlike dito sa frog hinges, magre-rely lang tayo dito sa mga slatted holes para may adjust siya. Pero ito namang ganitong klaseng mga hinge is kailangan mo ng Forstner bit na 35mm para mailubog yung cup niya sa door. Unlike dito sa frog hinges, hindi na kailangan ng Forstner bit dito. Rekta na itong i-screw sa mga doors. So bakit ba itong frog hinges ang ginamit ko? Nag-install kasi ako ng mga pintuno na ang ginamit kong materials, itong phenolic na compact boards. Kung makikita nyo, half inch lang siya. Though pwede rin naman gamitin itong European style na concealed hinges. No, pag ginamitan ko ito ng Forstner bit, hindi naman siya tatagos. Kung makikita nyo, medyo pa siyang mga 2mm na space bago tumagos. Pero yun nga lang, masyadong matigas na itong materials na to, and yung Forstner bit ko nahihirapan and madaling pumurol. And para sa akin, I think lang mas heavy duty itong frog hinges kaysa di sa European style. Dahil nung ginamit ko itong materials na to, is napakabigat nito. Yung weight nito is siguro mga 4 times heavier sa mga plywood. Pero ngayon sa plywood lang natin to isa-sample. And ito yung sample piece natin. So ito mga frog hinges na to is pwede itong kabilaan, no, kung saan nyo gusto. Pero yung ituturo ko measurement sa inyo is dapat etong side na to ang nasa pinto. Kung makikita nyo, magkaiba yan, no? Meron tong extra tang dito. Ito, diretsong flat lang. So ito yung nasa pinto. At ito yung sample na door natin. So itong frog hinges na to is 4-inch frog hinges. Actually, ang talagang sukat niya, ang sakto is 4 and 1/16. Pero pagka bumili kayo, 4 inches lang yung nakalagay sa description niya. At itong frog hinges na to, pwede itong full overlay, half overlay, and pinset. So magsisimula muna tayo sa full overlay. So sa full overlay, magiging sukat ko nito is from the edge ng door, at sa edge na part nito ikakabit sa door is 21mm or 13/16 of an inch. No, pwede tayong magsukat ng dito. For example yan, dito 13/16, or pwede na tayong mag-set ng 13/16 or 21mm dito sa mga adjustable square natin. So yan na yung magiging guide. And ito nga, no, itong edge na to ang ipapantay natin dyan. Pagka ito kasi yung ginamit kong site na to, yung may extra tang na yan, no, may iba na yung measurement nyan. Pero pwede rin, no, i-adjust nyo lang. Pero itong i-share ko sa inyo is ito yung tandaan nyo, ito yung pantay. So yan, nakaalay na siya, 21mm yan. And gamit lang tayo ng mga square natin para at least perpendicular siya sa edge. And then markahan lang natin yung paglalagyan ng screw para hindi lumaro yung screw pagka install natin siya. And paliwanag ko lang, no, etong automatic na center punch ko, no, hindi na siya automatic kasi nakita nung iba sa isang video ko na pinupukpok ko to, no. Dati okay siya, pero hindi na siya spring loaded ngayon, no. Nakita nyo, hindi na yan gumagana, kaya pinupukpok ko na to. So screw na natin. So kung makikita nyo sa slatted holes ko siya nilagay, no, para mamaya, dahil sigurado kailangan mag-adjust nito eh, may adjust pa. So eto, for now, higpitan muna natin siya. So yan, oh. And ganun din yung gagawin natin sa kabila. Pero this time, ipapakita ko sa inyo dahil
Nung nagkabit ako nito is maraming pinto. And alam niyo naman, medyo tamad ako magsukat-sukat. So gumawa ako ng simpleng jig. Ito para sa full overlay. So ito, hindi ko na kailangan magsukat, no? Dahil naka-set na to. So itong jig na to para sa frog hinge is wala kayong mabibili nito. Pag meron kayong nabili, siguro dito na to ginaya. De joke lang. So yan, no? Kung makikita nyo, sineta po na ganyan lang yung jig. Itong frog hinge na concealed hinge, no, setup ko na ganyan. So pwede ko na markahan and i-screw. So yan, wala nang sukat-sukat, pareho na sila nakakabit, no. Siguro kung hindi marami, no, pwede na magsukat, pero kung katulad ng sinabi ko, marami akong install, kaya gumawa ako nito. So ikabit na natin to sa carcass ng cabinet. So ito na, kunwari mga boss, yung mga pagkakabitan natin ng pinto, no? Ito na yung carcass niya, no? Kung makita nyo, kalahati lang kasi sample lang yan para mas makita ng karamihan. So ito na yung door natin na nalagyan ng frog hinge, no? Ibabump mo lang yung sa pinakagilid yan. So pwede na mag-screw, pero mas gusto ko nilalagyan ng spacer. For example, cards lang, no? Depende sa kapal ng cards nyo. Ito kasi yung mga plastic. Naglalagay lang ako ng 4 cards. Ito na yung spacer ko, no? Sa taas yan at sa baba. Yan, meron na siyang coating space. Then, tsaka na natin i-screw dito ulit sa mga slotted holes para sa adjustment yan. So ilagay na natin. So yan ang ilagay ko na, no? And pwede ko nang tanggalin yung spacer. So malamang sa malamang pag sinarado ko to, hindi pa to naka-align, kailangan pa tong i-adjust. So kahit sa mga European style, ganun din naman, kailangan talaga ng adjustment. So etong hinge na to is hindi siya soft close, no? Pero may mga soft close din na ganitong klase. So yan, nakasara na siya. And ang kailangan kong i-adjust dito is, syempre dapat dito sa gilid ng carcass is flush yung door, no? So kung may access kayo sa loob, madali lang, no? Luluwagan nyo lang yung nasa pintuan, which is ito. Kaya nakaganyan, itutulak lang natin para mag-align. Tulak natin papasok dahil medyo nakalag pa siya Then tsaka nahihigpitan. Align na yan. Pero kung walang access, ganito yung ginagawa ko. Siyempre bubuksan mo ulit yan. And dadagdagan ko yung spacer na nilagay ko. Kung kanina 4 cards lang, siguro gawin natin 6. So luluwagan ko yung nasa pinto. So 6 na cards na to. Kita natin ulit. So kung makikita nyo, no, aligned na siya. So ganoon naman kung nakabuka. Ito kasi naka-flat na siya, no. Kung nakabuka naman, so ang i-adjust nyo naman, etong nasa carcass. Nululuwagan nyo yan, itutulak nyo lang yan papaloob. Pabawasan nyo yung spacer. And ito yung i-adjust. Para pagkasarado is lapat na siya. Konti lang yung naging adjustment natin. And perfect na siya. So kung full overlay to, gagawin naman natin is half overlay. So tanggalin ko muna to. So sa half overlay naman, kung paano ko kinabit yung sa door kanina, is ganun din, walang magbabago ron. Ang magbabago lang is dito sa carcass. Kailangan meron tayong ilagay na materials dito na ideally half ng thickness nitong carcass or itong 3/4 na plywood natin. Pero nung sinubukan ko itong 1/2 inch na plywood, actually wala pa naman siyang 1 inch. Medyo mas makapal siya sa kalahati nito, pero pwede rin, no? So ito lang ang ilalagay. Ito, nag-cut na ako dito. Secure lang natin siya ng
screw. So yan, nakabit na natin yung half inch na plywood. And then ganun din, no? Kakabit natin yung ating door. Same way sa pagkabit kanina. So ito, nakabit na natin. And yan, no? Kung makikita nyo, half overlay siya dito sa report na plywood. And ang purpose niyan, syempre, kung meron ka pang another pinto na ilalagay dito. Kaya half overlay. So ang gagawin naman natin is inset. So tatanggalin ko muna to and babawasan ko itong pinto para makapagkabit tayo ng inset na door. So ito guys, na-trim ko na para sa ating inset. And pag inset naman, ang sukat naman natin from the edge ng board at dito sa edge ng plug gauge kung saan nakakabit yung door is 3 mm naman or 1/8 of an inch. So set up tayo ng 1/8 or 3 mm. And then tsaka natin siya mamarkahan. So yan, ito ulit. Yung walang extra tang, yung mas maiksi. So line up natin dyan. So gamitan ulit natin ng square para naka-perpendicular siya sa edge. So yan, then screw na ulit natin. Basta tandaan nyo, sa umpisa, laging sa slotted holes for adjustment. So dito naman sa kabila, and syempre, may ginawa din akong jig para dito. So pag ginamit ko to is, ganun din na magiging sukat niya. So yan, wala nang sukat-sukat. Pwede ko na na-screw agad yan eh. So yan, pwede na natin itong ikabit sa cabinet. So ito mga boss, no, ito na yung sample ulit natin and na-trim ko na to. Kaya pwede ito as inset. So unlike sa European na concealed hinges na inset, no, kung naalala nyo, gumawa na ako ng jig para doon, para eksakto na. Pero ito, hindi na kailangan kasi ibabump mo na edge to edge yung door dito sa carcass. So kailangan mo na lang yung spacing, no, ng taas at baba. So find a way na lang kung paano. Pero ito ngayon madali lang dahil sample lang naman to. Ito, naglagay din ako ng half inch dito kasi ka-level naman itong pinakababa. So depende rin sa laki ng spacing nyo. No cards lang ilalagay ko. So ipapatong ko na siya dyan para may space na siya sa baba and di sa taas. And syempre bago ko i-screw yan, maglalagay ulit ako ng spacer. And in this case, 4 cards lang din, no? Then saka ako namamarkahan, then screw. So yun, nakakabit na natin, no? And tignan natin kung paano natin ito i-adjust pag hindi eksakto. So yan, naka-inset na siya. And syempre dapat magpa-flush siya sa door. Katulad dito, hindi ito naka-flush. Kailangan natin i-adjust naman dito papaloob, no? And ang gagawin natin is babawasan lang natin yung spacer kanina, then itong nasa carcass ang i-adjust natin papaloob. So kung yung kanina is 4 siya, ngayon gawin lang natin 2 lang. So dito sa taas is flush na siya. Hindi sa baba, medyo nakaangat pa. So pwede nating tanggalin na ng spacer sa baba. So yun, no, pantay na siya. And yun ang kailangan natin. So I think that was it. And sana napaliwanag ko ng maayos, no, para makatulong sa inyo. And kung nagustuhan nyo rin to, please like and share na rin sa iba
para malaman din nila kung paano ito kinakabit. Again, thanks for watching, keep safe, and see you on the next one.